Siyempre po, isang mapagpalang pagbati ang aking ipinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po, sana po ay ligtas kayo lagi sa anumang uri ng kapahamakan. At wag sana kayong datna ng anumang problema sa buhay, bagkus puro masasaya ang darating sa inyo, puro swerte ang darating sa inyo. At itagaan nyo yan sa kahit na kaninong ulo, ay sisiguraduhin ko sa inyo, darating na po yung swerte sa inyo. Ayan. At kahapon po ay nabanggit natin dito na dito sa ating nakikita ay maglilipatan itong mga ibang mga paro-paro dyan sa mga sa Kongreso at saka sa Senado. At katunayan ay may dalawa na pong lumapit na emisaryo kay VP Sara. Emisaryo po nila, yung kumbaga tulay nila para mailapit kay VP Sara. Sabi ko na nga po sa inyo At maglilipatan talaga ito kay VP Sara. Kaya itong bangag na ito ay mananatiling bangag. At bago po natin pag-usapan yan, ay gusto ko lang po munang ipakita sa inyo, ay ipapanood ito yung special graduation. Graduation po nitong mga unggoy na galing dyan sa Kongreso. At ayan po, at sabay-sabay po natin panoorin bago ko po sabihin na magbabaliktaran po, katunayan may bumaliktad na. At isinuka na si Bangag. Sinabi pang adik na adik daw itong si Bangag. Tingnan mo Dahil nako. Sige, mamaya po pag-usapan natin yan. Ito po muna yung aking nood sa inyo. Yun pong graduation ng mga Bangag. Ano? Yan mga graduation ng mga unggoy. Ayan, ayan. Ayan, congratulations dito kay Unggoy na Fernandez. Ito yung Dan Fernandez po na hindi lamang po unggoy ito, kingkoy pa. Ayan, congratulations at nag-graduate ka na. At dito po sa NPA na ito si Franz Castro, congratulations. At ito po ang dito At dahil sa wala nang ito, baka mag-recruit na naman itong mga kabataan ito para dalhin na naman sa bundok. At ito nga dito kay Stella Kimbo, congratulations. Sa sobrang tuwa po nito, inatake ng hika. Grabe, graduation, happy graduation. Dito kay Abante, lalong lumawit yung dila. At grabe ulitin natin sandali nakakatuwa Ayan po. At grabe nakakatuwa At congratulations po sa inyong mga unggoy kayo. Yan. At grabe At at least nag-graduate na rin kayo.
Tama lang na gagraduate na yung mga unggoy. At katunayan, itong si Fernandez na ito, hindi Dan Fernandez, hindi lang unggoy ito, kingkoy pa. Ngayon, babalik na po tayo doon sa ating pinag-uusapan. Na sinabi ko po yan dito, tiyakan yan na maraming babaliktad. Baka nga malamang-lamang si Chis Escudero. Pagpasok ng hanggang kailan ba yung bakasyon nito mga unggoy na ito? Basta pagpasok po niyan ay tiyak babaliktad na rin yan. Alam niyo kung bakit babaliktad na rin yan? Maaagawan siya ng pwesto ni Congressman Marcolita. Mayroon silang boto na para patalsikin yung unggoy na yan Escudero na yan pagka nagsasalita parang nagtutula. Ayan. Isa na dito ang bumaliktad na at sinabi niyang adik daw. Yang kanyang amo na samantalang ito yung talagang kanito pinaka wala ng pinaka rito na loyalista. Ito na yung taong ito. Pero panoorin nyo kung paano niya sinabi na adik yung amo niya. Aywan ko kung i-play ko ito. Ay, kung ito talagang nakikilaban ng kwan ito. Ito pa nga sigaw na sigaw ng bubo ito. Ngayon, sinisigaw na niya na adik yung amo niya. Tingnan mo nga naman, ang bilis ng karma. At hindi ka ba imagine, yung dalawa na politiko, hindi ko muna sabihin kung congressman or senador ito, dalawa na po kasi yung lumapit. Actually, hindi pa naman doon sa kwan, hindi pa naman nakakausap ni BP, kundi doon sa abogado ni BP ang lumapit. At yun, direktahang sinabi na sasapi na siya kay BP Sara. Paano kitang-kita na? Kitang-kita nyo na yung hagupit ni Sara. Kita nyo na. Sige, ipapanood ko na po sa inyo. Ito yung pinakakwanto. Loyalista talaga ito na hindi matatawaran, Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Adik! Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Adik! Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Adik! Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Adik! Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Pinagdiinan talaga niya. Tingnan nyo. Grabe, Talagang sandali, meron pa tayo, titingnan pa natin yung iba, nakakatawa lang. Na si pwede sana Sino nga ba si Paduano? Yan. Bakit marami ang naiinis sa galawan ng taong ito? Matapang, laging galit kung magsalita. Anong klaseng pagkatao ang meron ito na hindi pa nalalaman ng iba? Ano ang tunay niyang buhay sa nakaraan nung hindi pa siya kongresista? Marami sa atin ang nakakapanood ng mga hearing sa Quadcom na isa ito sa kapansin-pansin ang pag-uugali nito, na laging nakakainitan ni Rodante Marcoleta. Ito, panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. Yan. Yan. Marami sa atin ang hindi nakakaalam ang ilang miyembro ng mga makakaliwang grupo na konektado sa mga komunista na nasa gobyerno ngayon, na hindi alam ang tunay na pagkatao nito. Tulad ni Paduano. Si Paduano ay naging miyembro ng Communist Party of the Philippines, CPP, noong 1982 sa edad na 70 na sumalungat sa kagustuhan ng kanyang tiyahin na si Heidi Yorak na ipadala siya sa paaralan.
Si Yorac mismo ay naranasan na maging miyembro ng PKP o Partido Komunista ng Pilipinas noong 1930. Noong 1960, nang maglaon, naging bahagi siya ng Revolutionary Proletarian Army, Alex Boncayao, Brigade RPA-ABB, ang pakpak ng militar ng Revolutionary Workers Party RPM sang Partido Komunista na humiwalay sa CPP noong 1995. Naging pambansang commander si Paduano na may pangalan ng digmaan ng Karapali Lualhalti. Noong Disyembre 1999, ang RPA-ABB ay naglabas ng naputol ah. Naputol. Hindi ba nakakainit Ayan. ni Rodante Marcoleta. Ito, panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. At ng 5 lalaki pinangalanan ng pulis. Noong Hulyo 21, 2000, nagkamali si Paduano, inaresto siya ng militar ng ilang oras sa Murcia Negros Occidental sa kabila ng pagdala ng Safe Conduct Pass para sa kanyang pagkakasangkot sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng mga rebelde at gobyerno. Hindi nagtagal ay pinalaya siya sa kahilingan ng Gobernador Rafael Coscolluela. Noong Mayo 2007, pinatalsik si Paduano mula sa RPM kasama si Veronica Inca Tabara at isa pang miyembro ni Chairman Nilo de la Cruz dahil sa umano'y mga pang-aabusong ginawa noong 2007 na halalan sa isla ng Negros at Katiwalian. Pagkatapos ay inakusahan ni Paduano si de la Cruz ng pagtakpan ng sarili niyang mga maling gawain sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga ito sa masamang liwanag, gayon din ng pangaagaw ng kapangyarihan. Na sinasabing ang Kongreso lamang ng partido ang maaaring magpatalsik sa sino man sa mga miyembro nito. Kalaunan ay humiwalay si Paduano sa RPA-ABB habang hinahangad niyang lumahok sa 2013 elections bilang party list representative para kay Abang Lingkod, kung saan siya ang unang nominado nito. Ito ang pinagmulan ni Joseph Stephen Paduano na isang dating rebelde komunista na hindi lang si Paduano ang nasa loob ng Congress at iba pang makakaliwang grupo na konektado sa mga komunista na siyang dumidikit ngayon sa Administrasyong Marcos na nagpapakita ang pagsuporta upang Grateful po ako na hindi ako nag-give up. After 6 months. So, ayan. May mga may mga At alam nyo naman po, yun ang sinasabi ko kahapon sa vlog ko, kayong mga pulis, mga kapulisan dyan, sa parteng Bisaya, taga Biakon pala ito, Negros pala ito, at mga kasundaluhan, ay baka mamaya, kasi hindi na congressman yan, babalik lang niya sa trabaho niya, na mang-ambos ng mang-ambos. Yan yung mga, ito yung mga bayaran ng mga malalaking mga tao. Ibig sabihin, taga-gorgor yan. Taga-patay, taga-ambos yan. At babayaran yan ng tao na may sinasabi. Baka kayo mga pulis dyan, mga sundalo, unahan nyo na yan. Wala na sa Congress. Pag bumalik yan, yari kayo. Maniwala kayo. Sa dami ng pinatay ng mga pulis dito at sundalo. Yung Alex Boncaya Brigades ko inyo natatandaan, ang daming mga inambos tong mga ito. See? Bakit pinayagan nyo naging congressman pa yung ulol na yan? Sige. Ito, sinabi ko lang sa inyo, baka mamaya maunahan kayo, ha? Wala na tayong kwan dyan. Wala na akong, hindi na nyo na akong masisisi dyan, ha? Dito ko Diba? Sino nga ba si Paduano? kung pwede sa allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang Court, dapat daw magbayad ng $1.96 billion ang pamilya Marcos bilang danyos para sa human rights victims. Paano nadawit si Bongbong Marcos para pagbayad? Ito, ha? Karen, sinabina ng US Court si Bongbong at Imelda Marcos para mag-testify at magbigay ng mga dokumento para sa kasong ito.
pero hindi nila ito pinansin. Court, dapat daw magbayad ng $1.96 billion ang pamilya Marcos bilang danyos para sa human rights victims. Paano nadawit si Bongbong Marcos? Para pagbayarin, sinabina ng US Court si Bongbong at... Ito pala ang dapat ng kwan eh. Ito pala dapat ang dinala sa dahig eh. Di ba? Yan ang may mga kaso ng human rights sa maliwanag yan. Pinagbabayad pa nga ng ilang bilyon yun na nabanggit. Dollar yun ha, dollar. Yan dapat ang dinadada sa ICC at hindi itong si President Duterte. Tingnan nyo, yan ang may kasong human rights. Ito ba? Tingnan natin. Tayong magagawa, mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Para sa mga taga... Pedal with your ex, move on to the next. Pedal Ito pa, siksi, pedal with your ex, move on to the next. Pedal with your ex. Pedal with your ex. Talagang bangag talaga. This video got over. Ito ang nag-iisang Guys, tingnan niyo po itong nakita ko, tingnan niyo po. Talo! Sorry. Ang 7 taong gulat. Kuya! Ang saya ni Isko. Ang saya ni Isko. Dawata nga pildi mo. Mirisin ninyo mga ngil-adog batasan nga wa ninyo nakuha ang inyong gusto. Pikat. Mirisi. Dawata nga pildi mo. Mirisin ninyo mga ngil-adog batasan nga wa ninyo nakuha ang inyong gusto. Pikat. Mirisi. Asos. Dawata. Isa pa itong si Jam Magno na ito na kwandin ito. Isa rin bayaran ito. Gagon to. Anyway. Natutuwa lang kasi ako sa mga naglalabasan, ano? At, grabe eh. Meron pa ako nakwan dito eh. Saan ba yun? Samantala, lumitaw sa bagong datos ng Bureau of Treasury na halos kalahating trilyong piso ang kulang. Ayan, yung kanyan to. Yung mga kinulimbat nito si bangag na ito, trilyon-trilyon po ang pinag-uusapan. Anyway, wag na tayong magkawan, saka ako na pakita sa inyo yung iba. At yun nga po, at wala nang mag-i-impeach kay Sara Duterte. Tingnan nyo. Ano ngayon? Hoy, tambaloslos. Dahil sa kabubuhan yung magpinsan, hindi nyo na-anticipate itong pwedeng mangyari. Kasi ang bubungan nyo, bagay may utak ba ang engkanto? Palagay ko wala. At kung may utak man ang bangag, ay wala, nasunog na yung utak niyan. Di ba? Iyan ang hindi nyo naisip. Yung pwedeng mangyari dahil sa pagpapadala ninyo kay President Duterte sa dahig. Ayun ang akala ninyo na mapapadapa nyo ang Duterte. Ayan ngayon. Tingnan nyo. Landslide ang panalo ni President Duterte kumpara dito kay Carlo Nograles na isa ring unggoy ito. Tingnan mo mukha ng Nograles na yan. Walang utang na loob eh. Pamangkin niya yan eh. Sa totoo lang parang
Magkamag-anak po yan si Nograles na tatay nila at saka si President Duterte. Kaunti. Magkamag-anak. Kaya nga pamangkin niya yan si Nograles niya. Walang utang na loob ang mga putang ng mga Nograles na ito noon pa. Landslide ang panalo ni President Duterte dyan sa pagka-mayor sa Davao. Ngayon, sigurado matutuwa ba itong si Nograles dahil hindi naman makakaupo si President Duterte? O ay di si Baste ang kukan dahil kasi panalo rin si Baste bilang Vice Mayor. Yun. Isa pa, yung biga-biga dyan na ilang beses din na nagpatuslok yan sa akin. Huwag na sa akin. Huwag na pag-usapan yan. Kalaban ni Pulong Duterte, nilampaso rin. Yan yung nagkakalat dyan sa Kongreso. Kung sino-sino. Kaya brinik ko yan kung sino-sino ang tumuslok dyan tumuslok pa nga dyan si Sandro kaya hiniwalayan ko na yan. Yak, kadiri ang putang ina. Talo. Ito naman si Gwen Garcia. Ito palang Gwen Garcia, ngayon ko lang nalaman, ang pangalan pala ay Gwendolyn. Gwendolyn pala ang pangalan niyan. Di kahawig lang ng panggulin. Alam nyo ba yung panggulin? Yung nababaloktot niyang katawan niya, panggulin. Makikita po yun sa Palawan. Gwendolyn ang pangalan ni Gwen at makahawig nga ng yung hayop na Gwendolyn. Ano yun? Panggulin. Tapos, yung mukha ng panggulin at saka itong si Gwendolyn, parehong-pareho. Kaya pala tuso. Tuso itong si Gwendolyn. Tingnan nyo, ayaw pa niyang bumaba kahit talo na siya. Aba, kung makasayaw, may paganyan-ganyan pa yan. Ay, putangin na. Katanda-tanda na Paano nga bababa? Paano kaya niya pinaglalaban yan? Aba, huwag kayo Baka hindi nyo alam. Ako may alam. May 3 kanyan. Tusok to. May 3 nagbabarbecue dyan. Katanda-tanda ng animal. Kung hindi pa kayo makakita ng totoong panggulin, i-search po niyo. I-search niyo sa Google. Panggulin. Panggulin yan. Tingnan nyo ang mukha ng panggulin at saka mukha ni Gwendolyn. Kaya pala Gwendolyn yan kasi nga kamukha panggulin. Anyway, ang saya ko lang po kasi dahil nga wala nang pag-asa, patay na yung impeachment na ikinasa dyan sa kwan. Teka, bigyan nyo nga po ako ng feedback kung ito ba nanalo ba yung si Barbero at saka yung JJ Suarez, yung parang mukhang ulupong na congressman, yung taga Quezon Province ba yan? Basta sa JJ Suarez kaya yata, Suarez o ano? Basta yung mukhang ulupong, basta nakakita kayo ng congressman na mukhang ulupong, yun na. Pakicheck nyo nga po kung yun ay binuto pa ng tao. Si Raul Manuel pala, na NPA rin, wala rin, bagsak din. Bagsak din po. Pero, pumasok yung party list ng Akbayan na si Chel Jokno. Yan po yun yung Chel Jokno yung malalaki ang ngipin na parang kasing lalaki ng ngipin ng kalabaw. Nako. Anyway, tama na po at magra-raffle draw pa po ako dun sa kabilang channel sa John Verana Vlogs at bukas po ay may mga pag-uusapan po tayo dito. At ipiprepare ko lang po, hindi ko po kasi na-prepare yung iba Marami pong sigurado ako na magkanda sabog-sabog ang ihi ninyo pagka na-prepare ko yung mga dapat na ipapanood ko sa inyo.
At nagagalit na po yung mga nagsumusubaybay doon sa Jun Birana Vlogs kasi doon po tayo nagra-raffle. So maraming salamat muli at ano nga ba yung pwede kong sabihin sa inyo? Lalo na dito sa mga subscriber ko. Mag-ingat po kayo lagi. Magdasal po kayo lagi. Humingi po kayo ng gabay sa ating Panginoon. Hindi nyo po kailangan ang sumanib sa kahit na si anong relihiyon. Okay? Hindi nyo po kailangan pumunta sa Katoliko, hindi nyo po kailangan pumunta sa Iglesia ni Cristo, hindi nyo po kailangan ko doon sa relihiyon ni Abante, hindi nyo po kailangan. Kayo na mismo. Doon kayo pumunta sa sulok ng bahay ninyo or sa loob ng kwarto ninyo, doon po kayo magdasal. At pag nagdasal po kayo, maglagay po kayo ng isang basong tubig. Pagkatapos nyo pong magdasal, titigan ninyo yung basong tubig na yon kung nabawasan o hindi. Kasi kung nabawasan yon, ibig sabihin, tinanggap ng ating Panginoon yung inyong dasal. Hindi nyo kailangan na kung saan-saan kayong mga relihiyon na pumapasok dyan. Sa totoo lang, lahat ng mga relihiyon na yan ay pinagkakakitaan nila, lalo na pang-eleksyon. Talagang marami nagbabayad dyan. Si Gloria Arroyo, noong nakaraan yan, tingnan nyo ilan yung pick-up na binigay ni Gloria Arroyo dyan sa mga pare na yan. Magkano libo-libo po yung mga dinodonate ng mga politiko. Sa kahit na si anong relihiyon, mapa-iglesia man yan, kung ano pa man yan. Mapa-politiko, katoliko man yan. Milyon-milyon. Tapos, ang nadonitan pa, na pare, yung umamin na 15 years nag-addict. So, binili lang ng shabu. Huwag na, hindi kailangan. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Noong ako, hindi ko naman kailangan ulit-ulitin dito dahil nasasabi ko yan sa mga vlog ko Kung saan ako umanib dati na matagal akong kaanib ng relihiyong yan. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Nung ako ay hindi pa kaanib, yung relihiyon na yan, mayroon pa akong 2 brief. Noong umanib na ako, wala na, hindi na ako nakabili ng brief. Kaya hindi na ako nagsusuot ng brief, wala na akong pambili ng brief. Anong ibig sabihin? Minalas ako. Habang membro ako ng relihiyong yan. Para sabihin ko sa inyo, kaya sinasabi ko kahit anong relihiyon yan, sinasabi ko sa inyo, binibinta kayo na mga membro. Yung iba dyan, nagkakalkal ng kung ano-anong kakalkalin dyan para may pang-abuloy. Hindi lang yan. Pagdating pa ng Disyembre, mayroon pang once a year na pasasalamat yan. Ngayon, halimbawa, ibibigay ko example. Pagkayan ngayong taon na ito ay nagpasalamat ka, nagbigay ka ng abuloy, pasasalamat ang tawag doon, 5,000 halimbawa. Sa susunod na taon, dapat yun ay mas malaki. Palaki ng palaki yun. Para lang malaman ninyo. Isa pa. Ayon doon sa aking kapatid dati, kasi sabi ko nga sa inyo, matagal akong hindi nakauwi dito sa amin sa Mindoro. Yung nanay ko, active na active yan. Sabihin ko na, dyan sa Iglesia ni Cristo, active na active yan. Noong nagkasakit yan, at hindi na makapunta para magsamba, ni isa na manggagawa o ministro, hindi man lang dinalaw daw yung nanay ko. Ayon yan sa ate ko, sa kapatid ko. Ngayon, pangalawa, itutuloy ko yung sinabi ko na dyan ako nagkamalas-malas. Sinabi ko na sa inyo, hindi na ako nakakabili ng brief noon, hindi ko na napalitan yung brief ko. Noon nandyan ako, sobra yung, hindi ko alam kung sinumpa ako. Daig ko pa ang daga sa sobrang hirap. Pero nung lumayas ako dyan,
sunod-sunod yung blessing sa akin. Umaapaw yung blessing sa akin nung lumayas ako dyan. Tapos may magko-comment sa akin dyan na hindi ako kawalan. Tama, hindi ako kawalan kasi tapos na ako namigay sa inyo eh. Talagang hindi na ako kawalan. Wag na wag kayo magko-comment dyan dahil itong sinasabi ko totoo ito. Baka hindi nyo alam, sumunod ba yung mga napakaraming Iglesia ni Cristo ang hindi sumunod doon sa kaninyo, yung inutos ng pinuno ninyo. Kala nyo, hindi totoo yung yung black voting na yan, hindi totoo yan, na kapag sinabi ng tagapamahala, yun ang iboboto mo, yun ang iboboto mo. Hindi totoo yun. Kagaya dito kay Rebilla na ito. Yan ang inendorso. Kay Bong Rebilla. Alam ng tao, alam ng mga Iglesia ni Cristo, membro ng Iglesia ni Cristo na mali na. Hindi nila sinunod yun. Kaya natalo. Alam nyo, nung kanayon, nung umalis ako dyan, di ba may, balikan nyo yung mga kwan ko dyan, video ko. Ito ngayon ko lang sasabihin ito. Magmula nung pumasok ako dyan, umanib ako dyan, nagkamalas-malas ang buhay ko. Yung nag-comment dito, sa video ko kahapon, ano ang buhay mo ngayon? Kung meron kang pwedeng ipagmalaki sa akin na buhay mo ngayon, na umangat man lang yung buhay mo, pwede ka mag-comment dito ito sa sinasabi ko. Pero sigurado ako, na mas higit ka pa sa patay gutom. Pero ako, ito napatunayan ko sarili ko. Magmula nung umalis ako dyan, napakasagana at tinatanggihan ko na yung blessings na binibigay ng ating Panginoon. Kaya hindi nyo kailangan ang umanib dyan. Hindi nyo kailangan na kahit anong relihiyon, pinagkakakitaan kayo ng lahat ng mga relihiyong yan. Sabihin nyo sa akin kung mali ito sinasabi ko. Anyway, part 1 pala ito, may part 2 pa tayo. Maraming salamat po.